Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Tayo ay nagkakatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig niyang Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nagpakita bilang taong katulad namin ang iyong anak. Sa pamamagitan niyang naging aming kawangis, kami naway maging kanyang kaparis, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo iyong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana, maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap, at ang mga taong wala'y pag-ukulan ng paglingap.
Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Iyong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Iyong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi, "Ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatignayon at bayan upang makabili ng pagkain." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanilang ng makakain." Bibili po ba kami ng halagang 200 denaryong tinapay upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad. Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo, wika niya. Pagkatapos, tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulu-pulutong sa damuhan. Kaya't naupo sila ng 100 at 50. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol. Sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang gabi, mga kapanalig. Tayo ay patuloy sa ating pagdiriwang ng ating Kapaskuhan at ang Epipanya, ang pagpapakita ng ating Panginoon. Ito'y pagpapakilala at pagpapakita ng ating Panginoon kung sino siya. Nakakatuwang balikan ang ating unang pagbasa na binigyang diin ng ating Ebanghelyo. Sa ating unang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan, doon binigyan ni San Juan ng isang malalim na pagkilala ang Diyos, na sinabing ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos mismo ang pag-ibig. Hindi sinabi ni San Juan na ang Diyos ay umiibig lamang, ang Diyos ay marunong umibig lamang, kundi ang sinabi ni San Juan ay ang Diyos ay tunay na pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig niya ito ay hindi lamang salita na naririnig, kundi ito ay salita na nagkatawang tao. Ang pag-ibig niya ito ay naramdaman ng buong mundo. At narinig natin doon sa huling parte ng unang pagbasa na kung saan ito ang dahilan ng pagkakatawang tao at pagsilang ni Kristo. Ang pag-ibig ng Diyos ay maramdaman at upang makita ng mundo ang pag-ibig na ito, magkaroon ng mukha ang pag-ibig at magkaroon ng mukha ang Diyos Ama
sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo. At hindi lamang natapos doon. Ang sabi ay, ang pag-ibig niya ito'y naramdaman ng mga tao tulad naman nung ating narinig sa ating ebanghelyo na kung saan si Jesus ay nahabag sa mga tao nung kanyang nakita na wari bagay sila'y mga tupang walang pastol. Ang pagkahabag niya ito ay wari umpisa ng kanyang pagmamahal, pagpapakita ng tunay na pag-ibig sa mga tao. At hindi lamang ito basta pandama, hindi lang ito basta feeling at salita ni Kristo. Ito'y kanyang ipinakita nung kanyang pinakain ang mga tao. Pagpapakain, ang kanyang naramdamang habag sa mga tao ay nakita at ipinadama sa pamamagitan ng pagtugon sa pangangailangan ng mga tao. And it is a good reminder for each and every one of us. Tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo ay inaasahan na maging mukha ng Diyos, maging mukha ng pag-ibig dito sa mundo. Kung paanong tayo ay marunong makiramdam, marunong ipakita ang awa at habag sa ating kapwa-tao. Sabi nga ay hindi lamang dapat natin sinasabi yung tinatawag na I love you. Hindi lang basta nasa sa loob natin yung tinatawag na pagmamahal at pag-ibig at sinasabing iniibig kita, kundi ito'y nararamdaman sa bawat isa sa ating mga kapatid na nangangailangan. Kaya ang laging dasal natin ay nawa ay ang sambayanan ng Diyos ay maging mukha ng Diyos at kamay ng Diyos sa mundo. Mga taong marunong i-extend ang kanilang mga kamay sa kapwa-tao. Lagi kasi ang dahilan ng mga tao ay wala naman akong maibibigay. Ngunit ang tunay na anak ng Diyos, kahit maliit, kahit kakarampot, na maibabahagi sa iba, ito'y tanda, ito'y simbolo at paalalang ang Diyos ay buhay at ang Diyos ay tunay na nakikipaglakbay sa atin. Nawa sa ating patuloy na pagdiriwang ng banal na Eucharistia, pagdiriwang ng Kapaskuhan, pagdiriwang ng pagpapakita ng ating Panginoon, tayo bilang mga anak ng Diyos ay maging mukha ng pag-ibig. Ang ating puso'y mapuspos ng awa at habag, at itong awa at habag na itong nasa ating puso'y makita sa ating mga kamay na marunong magbigay at marunong tumulong sa bawat isa. Amen. Ang Diyos Ama lamang ang makatutugon sa pagkagutom ng puso at kaluluwa, kaya't idulog natin sa Kanya ang ating mga panalangin. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Banal na Pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Banal na Pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ang simbahan, naway maimulat sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Atin nawang maunawaan na ang mga hinahanap ng puso ay hindi matutugunan ng paghahangad sa makamundong tagumpay o mga material na bagay. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa walang silbing paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan, naway matagpuan ang tamang landas at layunin nila sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ang mga may karamdaman at kapansanan, naway itaguyod at aluin ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ang mga namayapa na ay makasalo nawa sa walang hanggang piging sa langit.
Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga hakbang sa daan ng katarungan at kapayapaan. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsasaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao nami magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at magkabuhay, dahil ang tubos mong ngayon at mapapailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ni San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, si San Luis Maria ng Montfort, Beata Maria Luisa ni Jesus, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa
hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo
Sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw, upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagindapating maging hain sa iyo kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa may sakit. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang mga may karamdaman. Loobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mong maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Amen. Patalastas, halina't mag-alay ng panalangin para sa nalalapit na kapestahan ni Nuestro Padre Jesus Nazareno sa January 9. Para po sa inyong mga pamisa at mass intention, tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Alinahe. Maraming salamat po. Gayon din naman, ang kongregasyon ng Montport Missionaries ay patuloy na nananawagan at naghihikayat sa mga kabataan na grade 12 or young professional at mga graduating ngayon ng college na maging miyembro at maging kabilang upang ang salita ng Diyos at ang debosyon kay Maria ay maipalaganap sa buong daigdig. Kayo po ay po pwedeng bumisita sa aming Facebook page at momportano.com at bumisita sa aming seminary sa New Manila, number 121 9th Street, Barangay Mariana, New Manila, Quezon City. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating misay na ihain na, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains we
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.